We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon ang campaign period para sa barangay at SK elections. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, nagsimula na ngayong araw ang campaign period para sa barangay at SK elections 2023 sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kasabay ng pag-arangkada ng campaign period para sa BSKE 2023, ang pagpapatupad ng curfew hours at liquor ban sa Abra. Magtatagal hanggang October 28 ang liquor ban, habang ang curfew hours ay ipatutupad hanggang November 3. Kaninang umaga, ilang kandidato sa barangay at SK elections ang namataang naglalagay ng kani-kanilang mga tarpaulin sa mga pribadong lugar at sa mga designated posting area. Nagbistulang palamuti sa mga bahay at establishmento sa Barangay Santa Filomena, Guagua, Pampanga ang mga isinabit na campaign posters. Ang iba, gumamit pa ng mga speaker at sasakyan para ikampanya ang kanilang mga kandidato. Ang ilang kandidato naman sa Mabalacat City, mas piniling maging tradisyonal at nag-house-to-house campaign suot ang kanilang campaign shirts, kasama ang kanilang mga taga-suporta. Maaga rin nag-ikot ang mga kandidato sa Dagupan City. May mga nag-motorcade, habang ang ilan nagbahay-bahay na para mangampanya. Kapansin-pansin ang mga pagkakabit ng poster sa mga ipinagbabawal na lugar, gaya na lamang ng mga punong kahoy. Let's say for example, nag-post sila ng mga campaign material sa ipinagbabawal na lugar, like sa puno, sa kable ng kuryente, sa waiting shed, at nag-post din sila ng mga posters sa private property na walang pahintulot ng may-ari. So yan po yung mga common violations na naitala natin ng mga past elections. Samantala dumating na ang mga official ballot at iba pang election paraphernalia sa Pangasinan. Kasunod nito nang mas pinalawak pa ng pulisya ang pagbibigay ng seguridad para sa eleksyon. Tingos pa rin po yung pinapatupad nating checkpoint sa iba't ibang lungsod or lugar dito sa lungsod ng Dagupan. Yun po yung pinapatupad natin para po masustain natin itong peaceful conduct of BSKE 2023. Chris, andito tayo ngayon sa Mangaldan, Pangasinan at ayon sa PNP, naging payapa ang unang araw ng kampanya para sa barangay at SK Elections 2023 at kasabay nga ng kanilang pag-iikot sa mga barangay ay ang monitoring kung nasusunod nga ba ng mga kandidato ang mga itinalagang common posting area para sa pagpapaskil o paglalagay ng kanilang campaign materials at paraphernalias. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Samantala, bago pa man ang simula ng kampanya, ilang insidente na ng premature campaigning at vote buying ang naitala sa Region 1 ayon sa COMELEC. May ulat si Ivy Hernando. Bago pa man ang pagsisimula ng kampanya, nakatanggap na ng mga reklamo ang COMELEC kaugnay sa premature campaigning at vote buying sa Region 1. Sa datos ng COMELEC Region 1, 4 ang naitalang reklamo sa premature campaigning, 2 sa Ilocos Norte at tig 1 sa Ilocos Sur at Pangasinan. 4 din ang naitalang reklamo ng kontrabigay o vote buying, 2 sa Ilocos Norte, sa mga bayan ng Corimao at Solsona, 1 sa Binmalay, Pangasinan at 1 sa Cabugao, Ilocos Sur. Pinagpapaliwanag na umano ng COMELEC ang mga nasangkot sa reklamong premature campaigning. Samantala, 61 barangay sa Region 1 ang isinailalim sa yellow category o areas of concern dahil sa nakikitang political rivalry. Pinakamaraming naitala sa La Union,
Pero ayon sa COMELEC, manageable pa ang mga ito. Wala pa namang tumaas yan sa area of concern. So, yung deployment ng PNP ay maganda pa naman kasi sapat naman yung personnel nila. Kung sakasakali na they need some augmentation, ay PNP pa rin yung kayang magbigay. Sa ngayon, wala naman daw na itatalang election-related incident sa Region 1. Pero nakantabay ang COMELEC hanggang sa susunod na Regional Joint Security Conference kasama ang PNP. Paliwanag din ng COMELEC, hindi issue ang nooy pagkadelay sa pagbaba ng official ballots sa Ilocos Sur matapos makitang hindi nakapadlak ang kandado nito pero may selyo. Sa ating mga kababayan, ang ating sinasabi sa kanila na piliin yung mga tamang kandidato, yung mga tamang tao na mamumuno sa kanilang mga barangay. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Nakahinto ang mga sasakyan upang bigyang daan ang pagtawid ng mga pedestrian sa Session Road sa Baguio City pero ang itim na van na ito biglang umarangkada. Nahagip tuloy ang mag-inang papatawid sa kalsada, buti na lamang daw at hindi grabe ang tinamong sugat ng mag-ina na agad dumulog sa Baguio City Police Office. Nagdire-diretso naman ang driver pero agad ding nahuli matapos makita ang sasakyan sa isang terminal ng bus sa Governor Pack Road. Dito nalaman na isa pala itong tourist van mula Bataan. Nagkaayos na raw ang magkabilang partido sa himpilan ng pulisya. Pero desidido raw mag-ina na magreklamo sa Land Transportation Office para tanggalan ng lisensya ang driver. Natiketa naman ang driver dahil sa paglabag sa batas trapiko sa lungsod. Samantala, 5 taong gulang na batang lalaki patay sa pananaga sa Asipulo, Ifugao. 10 iba pa sugatan. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Patay ang 5 taong gulang na lalaki habang 10 kataong iba pa ang sugatan matapos mag-amok ang isang lalaki sa Barangay Amduntog, Asipulo, Ifugao. Ayon sa pulisya, nagsimulang mag-amok ang sospek sa isang sitio kung saan 3 katawang kanyang tinaga. Lumipat ng kabilang sitio ang sospek at muli na namang nanaga ng aabot sa 3 katao. Nagtungo pa sa barangay hall ang sospek at doon muling nanaga ng 4 na katao, kabilang ang chairman. Karamihan sa pagpart ng ulo sa may neck, and then yung iba ulo, saka yung merong banda sa fan sa breast, yun yung nawala na panbata. Responde kagad yung mga tropa, tapos nung nag-responde sila, papunta na sa Central, Asipulo Central School yung suspect. Meron siyang nasalubong na isang bata ulit, tinagadin niya. Tumating na yung tropa, tatagiin sana yung isang babae na makikita na nag-shock din yung babae, hindi makatakbo. Pinigawan siya, tapos tuloy pa rin, tatagiin talaga. So, pinaputukan ng tropa na isa, tapos tuloy pa rin yung kanya na tatagiin. So, another shot. Dinala pa sa ospital ang sugatang sospek, ngunit kalaunay binawian ng buhay. Ayon sa pulisya, 2 beses nang nakulong ang sospek sa kasong murder at frustrated murder. Nagsagawa ng emergency meeting ang PNP, kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa insidente. Pinaigting ang police visibility sa lugar. Ang police visibility doon sa area, tapos para makontrol namin yung area, kasi may panic na here and panic. Okay naman at after 2 hours, withdraw sila, pinarecall ko lahat yung mga tropa ko dito sa station. Kami na ang round the clock hanggang umaga ang nag-police presence sa mga area na Kinansela rin ang pasok sa ilang paaralan dahil sa insidente. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Malawakan ang isinasagawang home visitation ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD sa mahigit 1,000 senior citizens sa Calasiao, Pangasinan. Kabilang sila sa mga nasa waiting list ng social pensioner. Sa ngayon, nasa mahigit 3,000 ang bilang ng senior citizen na tumatanggap ng pensyon mula sa national government. Sa dami ng nasa waiting list, hiling ng MSWD na madagdagan ang tatanggap ng social pension. Good news naman mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho. Abay pagkakataon nyo na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants
para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga labi ng OFW na pinaslang sa Saudi Arabia nais ding pagnilayan ng kanyang mga kaanak sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa bayan ng San Jacinto, dinala na sa Dagupan City ang mga labi ni Margaret Garcia upang paglamayan. Si Margaret ang Pinay domestic helper na pinatay ng kapwa niya domestic helper sa Saudi Arabia. Pagkakataon daw ito para mabisita sa huling pagkakataon ng mga kaanak at mga kaibigan ni Margaret sa Dagupan. Gusto ko talagang dito siya para yung mga kamag-anak namin mapupuntahan siya kasi pag doon sa San Jacinto malayo. Kaya nagpapasalamat naman ako sa manugang ko pumayag din. At saka ngayon, medyo gumaan-gaan na rin pakiramdam ko nung nandito na siya. Lubos ang pasasalamat ng pamilya ni Margaret sa mga taong patuloy na naghahatid ng support at tulong sa pamilya. Mula sa national government na magbibigay ng scholarship grant sa naiwang 2 anak ni Margaret, edad 6 hanggang sa financial assistance mula sa OWA, DMW, provincial government, LGUs at iba pang ehensya. Kaya ano ko lang, pagpabayaan yung 2 bata, yun ang ano ko lang. Sa Martes, October 24, ililibing ang mga labi ni Margaret. Sa ngayon, ang tanging hiling ng ina ni Margaret ay mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga apo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Bangkay ng 3 taong gulang na batang nahulog at naanod sa irigasyon sa Tarlac City nahanap na matapos ang 3 araw. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Nahulog at inanod sa irigasyon ng 3 taong gulang na batang lalaki sa Barangay San Roque, Tarlac City. Inabot ng 3 araw ang search and retrieval operation bago natagpuan ang katawan niya sa Barangay Binauganan. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Magulang, kukuha ng tricycle para masundo po yung anak na nag-aaral. Ngayon po, iusap daw po dun sa pamangkin na pabantayan muna. Nalunod ang 2 taong gulang na lalaki sa dating palaisdaan sa Barangay Balangbayambang, Pangasinan. Hindi raw namalayan ng mga magulang na pumunta sa lugar ang kanilang anak. Palambing po yung anak ko, ma'am. Kaya napaka-bait po. Lahat po ng mga tao dito sa amin po, kilala po siya. Kahit sino naman po, nangihinayang po sa kanya kasi kahit sinong tao, basta makita niya, magmamano po yan. Masakit po. Masasisi po ako ba? Ayon sa otoridad, posibleng nadulas ang biktima habang nilalaro ang kanilang mga alagang pato. Ilang araw nang nawawala ang mangingisdang si Gerald Rapol, 22 anyos, residente ng Sitio Diriqui, Davila, Pasuking, Ilocos Norte. Madaling araw ng Lunes nang pumalaot si Gerald kasamang 2 pang mangingisda. Ngunit nahiwalay ito dahil sa malakas na alon at di na nakabalik pa. Agad itong inireport ng kanyang mga kasamahan sa otoridad upang magsagawa ng search operation. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Motorsiklo na hagip ang papatawid na babae sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Binibigyang lunas ang babaeng ito matapos magtamo ng sugat ng mahagip ng motorsiklo sa Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Patawid siya ng kalsada nang dumating ang nag-overtake ng motorsiklo. Sugatan din ang driver at angkas ng motorsiklo. Agad silang dinala sa pagamutan. Nakabantay ang otoridad sa mga naitatalang aksidente sa kalsada, lalo na ngayong magsisiuwian ang karamihan sa kanilang mga probinsya para sa eleksyon at undas. Karamihan sa mga sangkot sa aksidente, mga nakamotorsiklo. Mag-ingat po tayo sa pagmaneho, lalo-lalo na po yung mga nakamotor. Magsuot po tayo ng mga protective helmet, mga estudyante po na nagmamaneho din po sa motor. Paalala po, huwag po tayo mag-drive na wala po tayong lisensya, lalo na po yung mga estudyante po natin. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Pagmumultahin at maaaring makulong ng hanggang sa 6 na buwan ang mga pasaway na palay traders na ginagawang bilaran ng palay ang mga national highway sa Nueva Ecija. Bukod sa nakakaapekto sa daloy ng trapiko ay nagiging dahilan pa raw ito ng aksidente sa daan. Ayon sa DPWH, nakikipag-ugnayan na sila sa mga DILG, LGU at PNP sa lalawigan para masiguro na maipatutupad ang pagbabawal ng pagbibilad ng palay sa national highway. 3 palay traders na ang naisyuhan ng Notice of Violation. Agad po kami magpupunta sa kapulisan para humingi ng assistance sila. Nakasuhan na po yung mga nagbibilad ng palay. Inalmahan ng ilang commuters ang overcharging ng ilang tricycle driver sa Dagupan City. Nakatutok, Russell Simorio. Malapit sa terminal ng busang loading at unloading area ng ilang tricycle driver sa Dagupan City, maraming pasahero. Pero ang problema, kung Arellano Street at bahaging bunuan ang destinasyon ng pasahero, umiikot pa sa Dividencia Highway Extension ang mga tsoper. Dagdag konsumo daw sa langis. Aminado ang tricycle driver na si Alfred, di tunay na pangalan, na pinapadagdagan niya ng 20 pesos ang singil sa mga pasahero. Ay, medyo pinadagdagan din namin yung pamasahe. Para kung sir, mabawi din namin sa traffic. Mga 10, 20, ganun din sir. 20, 10 kung gusto lang yung pamasahe din nila. Inaalmahan yan ng mga pasahero, lalo ng mga estudyante. Ang ilang residente, hindi na nagko-commute. Gumagamit na ng service vehicle kahit mataas ang presyo ng gasolina. May service naman kami. Para hindi na ako sakay-sakay ng bayad ng 20-20. Ayon sa Public Order and Safety Office, iligal ang paninigil ng sobra sa itinakdang fare matrix. Pero hindi lahat ng sangkot sa overcharging napapanagot. Kaya ang panawagan ng POSO sa mga pasahero, magsampah ng formal na reklamo sa kanilang tanggapan. Kung may nag-complain, doon namin uliin yung kinumplain. Hindi naman namin pwedeng isa-isahin. Hinihintay lang namin yung lalabas na bagong fare matrix. Babantayan din ng POSO ang kaso ng overcharging ngayong nalalapit na undas. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa sports, binasag ng Letran Knights ang kanilang losing streak matapos talunin ang San Sebastian Golden Stags. Uminit ang laro sa fourth quarter dahil sa hard foul ni Enrico Bohorcelo sa pag-drive ni Rafael Are. Pero dahil gigil ang Letran, nakuha nilang magwagi sa laro, 86-71. Sundan bukas ang laro ng Benil Blazers kontra EAC Generals at San Beda Red Lions kontra San Sebastian Golden Stags, 2 p.m. live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. May persons of interest na ang PNP sa nangyaring pamamaril sa isang kandidato sa pagkakagawad sa Bukay Abra. Narito ang report ni Ivy Hernando. Isang araw matapos ang pagpaslang sa kandidato sa pagkabarangay kagawad na si Catalino Turalba Sr., 52 anyos, sa Bangbangkag, Bukay Abra. Ang PNP may persons of interest na raw. Meron ng nakikita na tayo na person of interest, and with that talagang in-depth investigation na tayo para malaman natin yung mga involved dito. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang PNP kaugnay sa persons of interest, pero nagmula raw ang impormasyon sa witness. Wala pa raw nakikitang malinaw na motibo, pero maiuugnay na raw ang insidente sa politika. So far ma'am, yung nangyari kahapon, suspected election related incident na yan. And as to yung magko-convene yung committee, then thereon ma'am, doon yung final kung sasabihin na
within the election-related incident. Umaga na October 18, isang araw bago ang kampanya ng barilin sa Turalba ng 2 sospek sakay ng motorsiklo. Ihahatid sana noon ang biktimang anak sa eskwelahan. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang pamilya na ipapaubayan na nila ang investigasyon sa autoridad at ang hiling nila ay makamit ang hustisya. Wala pang tugon sa tawag at text ang Provincial COMELEC ng Abra. Kasama sa Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Patay naman ang isang lalaki matapos na pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa barangay Santo Domingo, Angeles City. Sa CCTV footage ng barangay, makikita ang biktima na sakay ng motorsiklo nito habang may kausap sa cellphone sa gilid ng daan. Ilang saglit lang ay may humintong motorsiklo, lulan ang 2 katao. Malapit sa biktima saka siya pinagbabaril. Hindi pa nakontento ang gunman, bumaba ito ng motorsiklo at binaril ulit ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Tinitingnan natin is planado yung pagpatay doon sa biktima. Profile nitong biktima regarding wala siyang trabaho at ang sabi ng family niya, wala naman daw silang nababalita ang kaaway niya. Sa ngayon, nagkakandak pa ho kami ng investigation. Sa ibang balita, tapos na ang rehabilitasyon ng bangus deboning section sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Natapos na ang rehabilitasyon sa bangus deboning section ng Malimgas Public Market sa Dagupan City. Mas mataas na ang flooring ng deboning section. Mas magiging komportable ang mga deboner dahil maayos na ang kanilang lilipatan. Bagamat tapos ng rehabilitasyon, hindi pa ito nagagamit sa ngayon. Nananatili pa rin nakapwesto ang mga bangus deboner sa fish section ng pamilihan. Yung mga dating equipments natin, yung lababo, yung mga lamesa, na-discover namin na may mga damages na nagpo-pose ng risk. Kaya ni-request namin na kung maaari bago ibalik, ma-repair. Naisumiti na sa City Agriculture Office ang request for repair ng mga equipment. Sa oras na dumating at makompleto ang mga equipment sa bangus deboning section, bubuksan at ibabalik na rito ang nasa mahigit 50 bangus deboner. Pero kung sa amin, kung maaari, malipat na sila dyan para mas maging maayos, saka mas madaling i-monitor pag nasa isang location lang sila. Sido dito Gipit dito, pag dadaan yung mga tao, gipit. Doon na sila, maluwang na. Bago magpasko, inaasahang balik operasyon ng bangus deboning section sa pamilihan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sugatan ng 30 anyos na si Warren Batacan, residente ng Barangay 7 sa Nicolas, Ilocos Norte matapos daw na pagtatagain ng kanyang bayaw. Kinilalang sospek na si Franco Batong, 39 anyos, residente ng nasabing bayan. Sa investigasyon, nagwala raw ang biktima matapos hindi bigyan ng pambili ng alak. Dito naman napikon ang sospek sa kanyang bayaw kaya niya ito pinagtataga. Kasalukuyang nasa pagamutan ng biktima na nagtamo ng mga sugat sa braso at tuhod. Itong isa kasi, itong biktima, kapalagi raw siya yung nag-uumpisa ng gulo doon sa sitio nila. So yun, humantong sa pananaga. Konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway malaking tulong daw para mapalakas ang ekonomiya at turismo sa probinsya. Tunghayan sa report. Formal nang nilagdaan ang partnership ng Provincial Government of Pangasinan at isang pribadong kumpanya para sa ipatatayong Pangasinan Link Expressway o PLEX project. Sa pamamagitan ng PLEX, mapapabilis ang biyahe mula Binalonan sa Eastern Pangasinan patungo sa Lingayen na kabisera ng Pangasinan. Ito ang first phase ng proyekto na may habang higit 40 kilometers. From Binalonan PLEX to Lingayen would be about 20 to 30 minutes. From 1 hour 30 to 45 minutes. This is a game changer for Pangasinan.
Phase 2 naman ang Lingayen to Alaminos City Expressway. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng PLEX para mas mapalakas ang ekonomiya at turismo sa probinsya. Definitely, the PLEX project will significantly promote Pangasinan later on kasi we will be shortening the travel time to our major destinations, most especially here to the capital town and to Western Pangasinan. Nasa 34 billion pesos ang pondo sa proyekto pero wala umanong gagastusin ng provincial government sa pagpapatayo rito. Nasa 70% din ang kikitain dito ng probinsya sakaling operational na. Pero pondo naman ng provincial government ang gagamitin sa pagbili ng lupang dadaanan ng proyekto. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa maging sino ka man, hindi ngayon alam ni Carding at Monique kung saan magtatago dahil sa dalawang grupo na humahanting sa kanila. Pero sa gitna nito, madidiskubre ni Monique ang maitim na balak ni Gilbert na ginagampanan ni Juancho Trevino. Habang tila mas lalo namang napapalapit ang loob ng dalawa dahil sa mga gusot na kinakasangkutan nila. Sundan ng mga nakakakilig at maaksyong eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Retiradong guro na isang centenarian sa Ilocos Norte ibinahagi ang kwento ng buhay na puno ng pagmamahal at pangaral. Narito ang report. Laughter is the best medicine. Ito ang kadagang pinaniniwalaan ng 100 taong gulang na si Lola Lucrecia Garvida Simatu ng Banggi, Ilocos Norte. Isa siyang retiradong guro, hindi na nakapag-asawa dahil ginugulang panahon sa pagtuturo, pagmamahal sa mga pamangkin at mga apo na itinuring niyang mga anak. Si Lola Lucrecia ay madasalin, masayahin at matalas pa ang kanyang isip. Sa kanyang propesyon bilang guro, puno siya ng mga pangaral at magagandang asal na ito ang kanyang ipinamulat sa kanyang mga pamangkin at mga apo. Nagtagisan ng talino at galing ang nasa 11 pares ng kabataang katutubo sa ginanap na Search for Ginoong Lakan at Binibining Madikit sa Kasiguran Aurora. Mas nagningning ang kagandahan at kagwapuhan ng mga katutubong kalahok sa pagrampa ng makukulay at nagaganda ang mga katutubong kasuotan. May question and answer portion din na sumubok sa kanilang talino. Ayon sa IP community sa lugar, taon-taon silang nagdaraos ng ganitong paligsahan upang maihanda ang mga batang katutubo sa mas malaking patimpalak tulad nito. Umani ng good vibes sa netizens ang larawan ng isang guro na karga-karga ang anak ng isa niyang estudyante. Siya si Professor William Paul Magay ng Batanes State College sa Basco, Batanes. Dahil walang ibang mag-aalaga, dinala raw ng estudyanteng si Princess Emeline Box ang kanyang 2 taong gulang na anak sa paaralan. At dahil may ipinapagawang group activity ang guro sa kanyang mga estudyante, nag-volunteer siyang alagaan ang bata. Kinarga niya habang nakatuon si Princess sa kanilang group activity. Ayon kay Prof. William, dati na raw niyang ginagawa ito sa iba pa niyang estudyante na nagdadala ng kanilang anak sa paaralan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 67 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.